Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa ka ba sa mga nakikisabay sa gold hype ngayon? At dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gold o ginto, dumadami ang mga taong nabubulag sa halaga ng gold. Kaliwat kanan nga ang pagbili at pagbenta ng mga gintong alahas sa ating bansa kamakailan lamang. At sa ating ang kwento, talakayin natin ang isang babaeng nahumaling sa gold at gumawa nga ng isang krimen para lamang mapasakamay ang mga ginto niyang inaasam-asam. Pero ang nakakalungkot, isang walang kamuwang-muwang na bata ang naging biktima sa krimen na ito. Ang kaso nga na ating sisiyasatin ngayong araw ay nangyari sa Indonesia. At dahil nga sa labis na obsesyon ng isang babae sa marangyang buhay, nagawa niya ang karumal-dumal na krimen na yumanig sa buong Indonesia ng taong 2024. Sa Sulawesi, Utara, Indonesia, nakatira ang batang si Talfa Azara Mokaugo o kilala rin bilang Sara. Siya nga ay 8 taong gulang lamang na bata. Kasama ni Sara ang kanyang mga magulang sa kanilang hindi magarbo pero magandang bahay. Ang buhay nga ni Sara at ang kanyang pamilya ay maginhawa at punong-puno ng pagmamahal. At bilang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, hindi nga nagkulang sa pag-aaruga at gabay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang tatay ay nagtatrabaho bilang lingkod bayan o civil servant sa kanilang distrito, habang ang kanyang nanay naman ay isang housewife na nakatuon sa pag-aaruga at sa edukasyon ni Sara. Sa sobrang pagmamahal kay Sara ng kanyang ina at ama, siya ay nireregaluhan ng mga gintong alahas kahit na siya ay bata pa lamang. Tuwang-tuwa nga ang ina ni Sara sa tuwing aayusan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay isusuot ang mga singsing, bracelet at necklace na mga totoong mga ginto. Tulad nga ng mga alahas, ginto kung ituring si Sara ng kanyang mga magulang at sinisigurado nilang makukuha ng bata ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nang mga panahon na ito, si Sara nga ay nasa elementarya at isang matalinong mag-aaral na madalas makakuha ng mga mataas na marka sa klase. Kadalasan, pagkatapos ng klase, karaniwang pumupunta si Sara sa isang lugar malapit sa kanilang bahay upang mag-aral ng Quran. Madalas din siyang mamasyal o maglaro sa bahay ng kanyang lola o sa iba nilang mga kamag-anak. At kabilang nga sa mga bahay na kanyang pinupuntahan ay ang bahay ng kanyang tiyahin na si Arnita Mamonto o si Nita, 19 years old. Ang bahay nga ni Nita ay hindi malayo mula sa tinitirang bahay ni Sara, kaya't madalas maglaro ang bata doon kasama ang anak ni Nita na mas bata ang edad kay Sara. Malapit din si Nita at Sara sa isa't isa. Madalas pa nga ang tawag ni Sara kay Nita ay nanay dahil sa malasakit na ipinapakita ng babae sa kanyang pamangkin. Ngunit ang buhay nga ni Nita ay hindi ganon kasagana tulad ng kay Sara, sapagkat ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang water refilling station upang makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Habang si Nita naman ay nananatili lamang sa kanilang bahay upang alagaan ang kanilang anak. At sa kabilangan ng matinding kahirapan, may isang lihim na hangarin sa puso ni Nita, ang magkaroon ng marangyang pamumuhay. Pinaniniwalaan na ang kinikita ng kanyang asawa ay hindi sapat sa kanyang pamilya at madalas nga hindi niya mabili ang mga gamit na gusto niyang bilhin. At dahil nga kapos sa pera, ang lahat nga ng mga bagay na kanyang inaasam-asam ay tila pangarap lamang. At isa nga sa mga pangarap din ni Nita ay magkaroon ng magagarbong gamit. At ang hangarin nga na ito ay humantong sa paggawa ni Nita ng hindi mga tamang gawain. Sa madaling salita, nagsimula ng magnakaw si Nita ng mga gamit. Kabilang nga ang isang insidente kung saan nahuli si Nita na nagnanakaw ng damit mula sa sampayan ng kanyang kapitbahay. Ito nga ay dahil sa kagustuhan niyang magsuot ng magagandang damit na hindi niya kayang bilhin. Malaki nga ang inggit na meron si Nita sa ibang tao na may magagarang damit, gadget at gintong mga alahas. At nang December 2023, lalo pang lumala ang pagnanasa ni Nita na magkaroon ng mga alahas nang napansin niya ang mga singsing,
kwintas at pulseras na suot-suot lagi ng kanyang pamangkin na si Sarah. Ang mga kumikislap nga na alahas ng bata ang mas lalong nagpasiklab ng pagnanais at pagkauhaw sa kayamanan ni Nita, at lalo ngang mas tumindi ang hangarin niyang magkaroon ng sarili niyang mga ginto. Hindi nagtagal, pumasok nga sa isipan ni Nita ang isang masamang ideya. Nakawin ang mga alahas ng kanyang sariling pamangkin. Madalas, sa tuwing nagpupunta nga si Sarah sa bahay ng kanyang tita na si Nita, laging wala ang asawa ni Nita dahil ito ay nasa trabaho. At iyon nga ang nakitang oportunidad ni Nita para isagawa ang kanyang masamang plano dahil alam niyang hindi papayag ang kanyang mister na nakawin ni Nita ang mga gintong alas ng kanyang pamangkin. Ngunit kahit na madalas silang magsama, hindi pa rin makita ni Nita ang tamang pagkakataon upang manakaw ang mga gintong alas ng kanyang pamangkin nang hindi nahuhuli. Natatakot kasi si Nita na kapag nawala ang mga alas ni Sarah habang ang bata ay nasa kanyang pangangalaga, madali siyang maituturing bilang sospek. At nagdaan pa nga ang mga araw at sinubukan pa din ni Nita na nakawin ang mga alas ng kanyang pamangkin. At ang walang kamuwang-muwang naman na si Sarah ay hindi nakakahalata na may masama na palang balak ang kanyang tita sa kanya. Araw-araw pa din siyang bumibisita sa bahay ni Nita para makipaglaro sa kanyang pinsan. Ilang beses nga ding sinabihan ni Nita si Sarah na hubarin muna ang kanyang mga gintong alahas dahil sagabal ito sa kanilang paglalaro. Subalit hindi pumapayag si Sarah sapagkat sinabi niyang kabilin-bilinan ng kanyang mga magulang na wag itong huhubarin. At habang lumilipas nga ang mga araw, mas nagiging gigil na gigil si Nita sa mga makikinang na gintong alahas ng kanyang pamangkin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinaka-aabangan-abangan ni Nita. January 15, 2024, hindi na napagilan pa ni Nita ang kanyang pagnanasa na manakaw ang mga gintong alahas ni Sarah. At nang makita nga ni Nita na suot-suot ni Sarah ang mga gintong alahas, nagdesisyon na siyang isulong ang kanyang masamang plano. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya na si Nita na maging mas marahas sa bata. Sa isip-isip ng babae, hindi lamang pagnanakaw ang kanyang gagawin, kundi siya ay papatay na rin upang makuha lamang ang mga ginto na kanyang ninanais. Sa kanya ring isipan, mas maganda ang bago niyang plano. Sapagkat para sa kanyang sarili, kung maisasagawa niya ng maayos ang lahat, walang Sarah na magsusumbong sa kanyang mga magulang, at wala ring mga ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa kanyang gagawing krimen. Kaya naman hindi na nag-atubili pa si Nita at naghanda na para sa kanyang masamang plano. Inihanda niya na ang isang malaking kutsilyo mula sa kanilang kusina, pinatalas ng mabuti ang kanyang patalim upang siguradong magiging maayos ang lahat ng kanyang plano. Ngunit hindi naman siya agad kumilos. Pinag-aralan munang mabuti ni Nita ang bawat detalye. Sinuri nga ang ruta ng kanyang pagdadalhan kay Sarah at nag-isip kung paanong walang mag-iiwang bakas na magtuturo sa kanya na siya ang gumawa ng krimen. At isang gabi nga, nang umuwi ang asawa ni Nita mula sa trabaho, gumawa na siya ng isang peking kwento. Sinabi ni Nita sa kanyang mister na mangungutang siya sa kanyang ama at makakatanggap siya ng pera para bumili ng bagong cellphone. At ang kwento nga na ito ay bahagi ng kanyang alibay dahil kung sakasakaling ang matagumpay ang kanyang plano, hindi siya pagdududahan ng kanyang mister kung bimili siya ng mga mamahaling gamit at cellphone. At kinabukasan nga, umaga pa lang nang hinanap na ni Nita si Sarah. Ngunit sa buong araw ay hindi niya nakita ang kanyang pamangkin. At nang araw nga ng Huwebes, January 18, 2024, bandang 11:00 ng umaga, nakita ni Nita si Sarah sa bahay ng kanyang lola. At ang bahay naman na ito ay hindi kalayuan sa bahay ni Nita. Dali-dali ngang nagtungo si Nita sa bahay. Tahimik lamang ang babae habang nagmamasid-masid sa paligid. At nang si Sarah na nga lamang ang naiwan mag-isa sa loob ng bahay, lumapit si Nita at inaya ang bata na sumama sa kanya. Hindi naman nagduda si Sarah at dahil sa closeless nga nilang magtita, pumayag si Sarah sa anyaya ng kanyang tita na sobrang ngiting-ngiti. Hinawakan pa nga ni Sarah ang kamay ng kanyang tiyahin nang walang pag-aalinlangan. At ang walang kamuwang-muwang na si Sarah
ay walang kaidiya-idiya na ang pagsama niya sa kanyang tiyahin na si Nita ay magiging kapalit pala ng kanyang buhay. Dinala ni Nita si Sarah sa kanilang bahay at sinabi nga sa bata na maghintay lamang doon habang ihahatid niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang kamag-anak. Ngunit sa likod ni Nita, hawak-hawak na niya ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay nagpasama naman si Nita kay Sarah sa kanilang hardin para mamitas ng gulay. Si Sarah na walang katiting na paghihinala ay sumunod naman sa kanyang tiyahin. Dahan-dahan nga silang naglakad palabas ng bahay at sa likod ng bahay sila ay dumaan para maiwasan ang kanilang mga kapitbahay. Dinala ni Nita si Sarah sa taniman ng mga niyog na malayo sa kabahayan. At nang malayo-layo na nga si Nita at Sarah sa mga kapitbahay ni Nita, narinig ni Nita si Sarah na nagrereklamo at sinasabi ngang pagod na siyang maglakad. At dito na nga sinimula ni Nita ang kanyang masamang plano. Tinulak ni Nita si Sarah hanggang bumagsak ito sa lupa. Agad na tinakpan ni Nita ang bibig ni Sarah nang sa gayon ay hindi na ito makapag-ingay pa at makahingi ng tulong. At pagkatapos noon, dito na nga sinaksak ni Nita ang walang kalaban-laban niyang pamangkin na si Sarah. Pagkatapos, mabilis na tinanggal ni Nita ang suot-suot ni Sarah na mga gintong alahas, ang mga kwintas, pulseras at singsing. At tulad nga ng mga nagkikislapang mga alahas, kumislap din ang mga mata ni Nita nang matagumpay niyang nakuha ang mga gintong alahas ng kanyang pamangkin. Matapos iyon, dinala ni Nita ang labi ni Sarah sa tuyong kanal sa taniman ng niyog. Iniwan din niya ang kutsilyo malapit sa labi ng kanyang pamangkin at doon na siya naglakad pabalik sa kanyang bahay. Sa bawat hakbang niya nga papalapit sa kanyang bahay, pinilit ni Nita na huwag gumawa ng kahit anong ingay nang hindi siya mapansin ni numan. At pagdating nga ni Nita sa kanilang bahay, agad siyang naghilamos at nagpalit ng damit. At ang kanyang duguang damit nga ay agad niyang inilagay sa lagayan nila ng maruming damit. At dahil nga oras na ng pagdarasal, tahimik na nanalangin si Nita sa loob ng kanyang bahay na para bang wala siyang ginawang krimen. Nang hapon din ng araw na iyon, sinundo ni Nita ang kanyang anak mula sa bahay ng kanyang kamag-anak. At ang mag-ina nga ay agad na nagpunta sa isang pawn shop para ibenta ang mga gintong alahas na ninakaw niya kay Sarah at ang lahat nga ng mga alahas ay nagkakahalaga ng 69,000 pesos. Pagkatapos noon, agad na bumili si Nita ng ginto na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at isang smartphone na nagkakahalaga naman ng 20,000 pesos din. Gamit din ang pera mula sa ninakaw niyang mga alahas kay Sarah, ipinagpatuloy ni Nita ang kanyang pag-shopping. Bumili rin siya ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya, gaya ng mga diapers, gatas, at chocolate para sa kanyang anak. Samantala, nagsimula namang mag-alala na ang mga magulang ni Sarah nang nalaman nila na hindi na nakadalo pa ang bata sa pag-aaral niya ng Quran. Nalaman din ng mga magulang ni Sarah na huling beses nakita ang bata sa bahay ng kanyang lola ng katanghalian. Ngunit ito nga ay naglaho na parang bula. Lahat nga ng kapitbahay ni Sarah ay nagsanib puwersa para sa paghahanap sa bata at paghahanap nga ng sagot sa kanilang mga katanungan. Nagbaka sakali nga ang pamilya ni Sarah na baka ang bata ay uuwi rin kinagabihan. Ngunit dumating ang gabi pero wala pa ding nakakita at walang sarang umuwi. Sobrang nag-alala na nga ang mga magulang ni Sarah. Si Nita naman na ang salarin ay sumama rin sa paghahanap sa kanyang nawawalang pamangkin. Ginalingan nga ni Nita ang pagbabalat kayo at nagpakita ng labis na pagkabahala sa pagkawala ni Sarah. Mabilis ngang kumalat sa social media ang tungkol sa pagkawala ni Sarah. Shinare nga din ni Nita ang mga post ng mga magulang ni Sarah tungkol sa pagkawala ng bata. Hindi nagtagal, sumangguni na nga ang mga magulang ni Sarah sa punong barangay. Ipinagtanong-tanong nga ng chairman sa mga nakakilala kay Sarah kung saan lugar ba pwedeng magpunta ang bata. At isa nga sa mga kapitbahay ng nawawalang bata ang nagsabing bago magtanghali nakita niya si Sarah kasama ang tiyahin nitong si Nita. Ipinag-utos naman ng chairman na dalhin sa kanyang opisina si Nita. At sa kanila nga ang pag-uusap, sinabi ni Nita sa chairman na pumunta nga si Sarah sa kanyang bahay. Pero hindi daw nagtagal doon si Sarah dahil sinundo ito ng kanyang mga kalaro
At iyon raw ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang pamangkin. Ngunit ang mga ikinilos nga ni Nita ay agad na napansin ng chairman. Si Nita kasi ay nanginginig, biglang humina ang boses habang nagsasalita at baluktot ang postura na tila ba may itinatagong lihim. Maging nga ang mga kapitbahay mismo ni Nita ay nakaramdam ng kakaiba sa kilos ng babae. At nang sumunod nga na araw, dahil nawawala pa din si Sarah, opisyal nang inireport ng pamilya ng bata ang kaso niya sa mga pulis. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at nakipagtulungan naman ang mga residente sa lugar ni Sarah. At bandang 8:00 nga ng gabi ng araw din na iyon, natagpuan ng mga residente ang labi ni Sarah sa tuyong kanal sa taniman ng niyog. Si Sarah nga ay wala ng buhay at pati nga ang kanyang mga suot na alahas ay nawawala. Bumalot nga ang takot at lungkot sa buong komunidad nang kumalat ang malagim na sinapit ng masayahing batang si Sarah. Agad na dinala nga ang labi ni Sarah sa isang health center. Walang tigil sa pagluha ang ina ni Sarah habang ang kanyang ama naman ay patuloy ang paghinagpis nang nakita nga ang kanyang anak. Si Nita ay nandun din sa health center. Nakatakip ang muka at umiiyak na tila biktima rin ng mga pangyayari. At dahil nga sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alaman nila na ang lahat ng alahas ni Sarah ay nawawala. Inusisa naman agad ng mga pulis ang lahat ng tindahan ng ginto sa lugar. Sa isang pawn shop nga sinabi ng teller na isang babae na may kasamang bata ang nagbenta ng alahas ng walang sertipiko. Sa Indonesia, pinaniniwalaan na ang mga alahas na kanilang binibili ay binibigyan ng sertipiko na patunay na ito ay iyong pag-aari. Sinuri din ng mga pulis ang CCTV ng pawn shop na hindi na isinapubliko pa at nakita nga ang mga larawan ni Nita na siyang nagbenta ng mga alahas ng batang si Sarah. Hindi nagtagal, inaresto ng mga pulis si Nita sa kanyang tahanan at siya ay dinala sa police station. At pagdating sa istasyon ng mga pulis, nagulat na lamang ang asawa ni Nita na ang kanyang misis pala ang sospek sa pagkamatay ni Sarah. Hindi rin makapaniwala ang buong komunidad sa naging takbo ng investigasyon. Katanungan nga ng lahat, paano nagawang saktan at patayin ng tiyahin ang sarili niyang pamangkin na turing sa kanya ay parang sariling ina. Sa interogasyon nga ng mga pulis kay Nita, ipinakita sa kanya ang kuha ng CCTV na nakita siyang nagbenta ng mga alahas ni Sarah. Sinabi nga sa kanya ng mga pulis na ang isa sa mga ebidensya laban kay Nita ay ang testimonya ng pawn shop seller at ang nakitang duguan niyang damit na nakuha sa kanyang bahay. Wala namang nagawa si Nita kundi umamin sa ginawa niyang krimen. Pag-amin nga ni Nita sa mga pulis, siya nga ang pumatay sa kanyang pamangkin na si Sarah para mapasa kami niya ang mga gintong alahas na pag-aari ni Sarah at makabili ng bagong cellphone at mamuhay sa marangyang paraan. Na-recover din kay Nita ang cellphone, alahas at natirang pera mula sa pagbebenta niya ng alahas na ninakaw niya mula sa biktima. Agad na kinasuhan si Nita ng murder at theft at siya ay ikinulong. Ang kriminal nga na tiyahin ay nagsagawa ng maikling reenactment ng ginawa niyang krimen habang wala pang trial sa kanyang kaso. At habang nagaganap nga ang reenactment, hindi maiwasan ng publiko at pamilya ni Sarah na magalit at sigaw-sigawan si Nita. At November 2024 nang naganap nga ang trial ni Nita, napatunayan ang babaeng nagkasala sa mga kaso laban sa kanya. At dahil nga sa pagpatay ni Nita sa kanyang pamangkin na si Sarah, siya ay hinatulan ng bitay sa Indonesia. Sinubukan namang umapila ni Nita sa kanyang hatol. Pero nito lamang February 2025, nang lumabas nga ang desisyon ng korte at nanatili ang hatol kay Nita na kamatayan. At habang ginagawa nga ang video na ito, wala pang lumalabas na balita kung naisagawa na ba ang hatol na bitay kay Nita o hindi pa. At ang krimen nga laban sa inosenteng bata na si Sarah ay isang paalaala na ang pagmamahal at tiwala ay maaaring makasakit, lalo na kung ang puso ay nalalason ng kasakiman. Kayo, paano nyo ba nasisigurado na ang inyong mga anak ay safe sa anumang kapahamakan? At sinasabi nyo ba sa inyong mga anak na kahit kapamilya ay minsan ay hindi din mapagkakatiwalaan? Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng ilan na naiwasan sana ang nangyaring krimen kay Sarah?
kung si Sarah ay hindi nagsuot ng kahit anumang ginto sa kanyang katawan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!